Mga kabayan, sa wakas, inilabas na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga pangalan at dokumento kung saan ay may mga politiko na sangkot at nakapirma sa mga papeles na natagpuan sa Pogo Hub na nireid sa Porac, Pampanga. Ayon kay Yusek Gilbert Cruz ng PAOK, aalamin pa nilang mabuti kung bakit nasa opisina ng mga Pogo ang mga dokumento kung saan ay galing sa palasyo ng Malacanang at pirmado pa ng isang sikat na abogado at dating presidential advisor ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque. Yung mga names ng mga nagpapatakbo nito, yung mga bosses, yung mga managers, supervisors, and of course, yung mga providers, doon natin malalaman yan doon sa mga records. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan, kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency, at alamin natin kung bakit nandito. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yan. Samantala, patong-patong na kaso ang isasampa ng PAOK dito kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Goo matapos makalikom sila ng napakaraming ebidensya na malaki ang kaugnayan at koneksyon ng alkalde sa nireid na Pogo Hub dyan sa Banban Tarlac. Ayon kay Winston John Casio, spokesperson ng PAOK, sa oras na maiakyat na nila sa korte ang reklamo, posibleng makulong ng habang buhay ang alkalde dahil sa karamihan sa mga kasong ito ay non-bailable o walang piyansa. We will meet as a body to finally decide on the charges kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the Mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Samantala, sa kabila ng panawagan ng iba't ibang grupo, partikular ang mga senador at congressman, sa wakas nanawagan na rin ang Chinese Embassy dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipahinto at totally iban na ang Pogo sa buong bansa. Ayon sa Chinese Embassy, hindi lang pangalan nila ang nasisira, kundi maging ang magandang ugnayan nito sa ating bansa dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng kanilang mga kababayan. Pero ayon naman sa isang political analyst, dapat gumawa muna si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng mandato kung paano aayusin ang mga illegal na aktibidad sa Pogo bago ito tuluyang tanggalin sa bansa. I think the President should step in. But as to how the President should step in, yan yung magandang pag-isipan. So, a task force probably headed by the DOJ. This is a police matter. This is a national security matter. This is also a revenue generating activity matter, no? So taxation matter, all within the purview of the executive branch. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, hindi siya pabor sa pahayag ng PAGCOR na huwag sanang tanggalin ang Pogo sa bansa dahil malaki ang naiaambag nito sa bansa kung saan ay umaabot ng 20 bilyong piso kada taon. Ang problema kasi ang PAGCOR mayroong conflict of interest. Sa kabilang banda, nagre-regulate sila. Sa kabilang banda, kumikita sila. Obviously, binibigyan nila ng mas malaking timbang yung kita dahil papasok yan sa kaban nila. At yung regulation, hindi natututukan at hindi ginagawa. Kaya nga tawag ko failure of regulation. At marami akong ebidensya pwedeng ituro na nagkaroon ng failure of regulation. Dagdag pa ni Gatchalian, kahit magbigay ang PAGCOR ng lisensya sa Pogo, kalaunan ay ginagamit ito ng mga abusadong negosyante o Pogo operator para sa mga iligal na aktibidad. Kaya hindi rin namomonitor ng PAGCOR ang mga ahensya na binibigyan nila ng lisensya. Sinasabi nila, hinihiwalay yung may lisensya at wala. Pero makikita natin, kahit may lisensya, nagagamit yung lisensya para front. At sa likod nitong mga may lisensya, mga illegal na ginagawa. At ang masama kasi kabayan, yung lisensya nagagamit sa pagpapasok ng mga foreign nationals, mga ibang lahi. Dahil hindi naman linilimitahan kung ilan ang pwede mong ipasok, kahit ipasok mo 10,000, papayagan ka eh. Isa rin sa nakikitang problema ni Gatchalian ay ang pinanggagalingan ng pondo na ginagamit ng mga sindikato dahil sa posibleng nagagamit ito sa money laundering, gaya na lamang ng na-discover nila sa Pogo Hub sa Banban Tarlac, kung saan ay umabot ng mahigit 6 bilyong piso ang ginastos dito.
parang kabuti itong banban na bigla nilang tumubo pero hindi malaman kung saan nanggaling yung pera. So ito ay isang clear indication na merong money laundering na nangyayari na sa ating bansa. At nakakatakot sa money laundering, kung yung pera hindi mo malaman saan nanggagaling, pwede ito pumunta sa drugs, pwede ito pumunta sa pagbibili ng mga impluensya, pwede ito pumunta sa kidnapping, at hindi natin malaman kung saan na pumupunta yung pera. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na inilalatag na nila ang kaso laban kay Bamban Mayor Alice Go. Meron na umano silang mga ebidensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. On Tuesday, we will meet as a body to finally decide on the charges. Kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the Mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Hindi mo na idinitalya ng PAOK ang mga kaso pero siniguro nito na mabibigla ang publiko sa dami ng reklamo na haharapin ni Go. Matatandaan nitong May 31, naging epektibo ang 6-month preventive suspension ng Ombudsman kay Go para bigyan daan ang investigasyon sa kanya. Pangga naman natapos na ang paggalugad sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac. Pero sabi ng PAOK, nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pogo. Ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Lifeng, posibleng makasuhan at makulong ng hanggang 6 na taon. Pag yan ay turo yan, ano yan, kasama sa kakasuhan natin ng human trafficking. Pag naituro yan, nanggugulpi yan, ha? Oo. Human Tapos, trafficking. ma-detain muna dito yan, makukulong, masisintensyahan. Pag nasa-serve niya na yung sentence niya, tsaka siya i-deport. Lumakas umano ang ebidensya na torturer ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng 2 patay na Chinese nationals. Umapila ang Chinese Embassy sa Pilipinas na ipagbawal na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa Embahada ng China, ito'y dahil nagiging pugad na ng mga seryosong krimen ang POGO, gaya ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Dagdag pa ng Chinese Embassy, nagdudulot na ng panganib sa Pilipinas at China ang mga POGO na nagbibigay dungis sa imahe at interes ng dalawang bansa. Muling binigyang diin ng Embahada ng China ang kanilang commitment na protektahan ang karapatan at interes ng Chinese citizens. Kaya't naniniwala ang mga ito na dapat nang iban ng Pilipinas ang mga POGO. Inilabas ng Chinese Embassy ang pahayag kasunod ng ginawang raid sa isang POGO hub sa Porac, Pampanga, kung saan nasagip ang ilang mga dayuhan, kabilang na ang mga Chinese na biktima ng torture. I think the president should step in. But as to how the president should step in, yan yung magandang pag-isipan. So, a task force probably headed by the DOJ. Ang pagbuo sa isang task force ang maaaring gawin ng ehekutibo upang makatulong sa pagresolba ng problema sa paglipanan ng illegal na nag-ooperate ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Ayon sa policy analyst na si Atty. Michael Henry Yusinko, dapat namang himasok dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito ay usapin na ng seguridad at nakataya ang kinikita ng gobyerno mula sa POGO. This is a police matter. This is a national security matter. This is also a revenue generating activity matter, no? So taxation matter, all within the purview of the executive branch. Kamakailan lamang nadiskubre sa ni-raid na POGO hub sa Porac, Pampanga ang pinaniniwalaang uniforme ng Chinese military personnel. Bagay na ikinabahala ng ilang senador at muling umugong ang panawagan na iban na ang operasyon nito. Pero ayon kay Yusinko, dapat pag-aralan muna ang ipinapanukalang total ban ng POGO. Now, kung mag-i-impose lang tayo ng total ban, nasagot ba natin yung mga problema na yon? Yung
bakit nakakalusot ang mga illegal activities. Dapat rin anyang tignan ng pamahalaan ang maaaring pagpapabaya ng ilang opisyal kaya nakalusot ang illegal pogo activities. Maybe it's not actually laws or more laws that are needed to fill that gap. Di ba? Baka ang kailangan natin is more of a dedicated monitoring from our police, from our national security agencies, and maybe also kailangan natin tingnan yung mga local executives natin, bakit tila parang pabaya sila pagdating sa POGO operations sa kanilang mga areas. Aabot sa 20 billion pesos ang sinasabing mawawala sa kita ng gobyerno kada taon kapag pinatigil ang operasyon ng POGO. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa mga nadidiskubre sa ni-raid na POGO hub sa Pampanga. Na kapag pinaalis na po natin ang mga POGO sa ating bansa, ay lalong dadami ang mga illegal na POGO sa Pilipinas. Kabayan, ito nakita namin sa maraming raid na isinagawa ng PAO na marami sa mga trabahador na nagtatrabaho dito sa mga illegal na POGO ay nanggaling sa legal na POGO. Bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa Porap. Ang dami silang nakuhang mga ID na nanggaling sa Hongsheng. Ito naman yung quote-unquote legal na POGO sa Bamban. O makikita natin na itong Hongsheng kasi binigyan to ng lisensya, pino-operate to, tinawag na legal, tinawag na lehitimo, tapos natuklasan rin na gumagawa ng mga scamming at hindi maayos na aktibidad kaya sinara. Ngayon, yung kanyang mga trabahador lumipat naman lahat sa Porac at sa iba pang mga POGO. Kaya makikita natin na itong lehitimong mga POGO ang nagbubukas ng daan para makapasok yung mga trabahador dito. At yung pagpasok ng trabahador, hindi naman natin nakikita kung saan sila galing. Hindi natin nalalaman anong background nila. Marami pala dito ay mga may kaso sa abroad. Ngayon, natutuklasan natin sa Porac na mayroon palang mga military at police personnel na nakapasok dito dahil binuksan ng lehitimong POGO ang pintuan para sa pagpasok nitong mga trabahador, foreign nationals na nagtatrabaho dito sa atin. Okay. Ang sabi naman po ng PAGCOR, yun daw kasalukuyang mga ni-raid kamakailan ng pamahalaan ng PAO ay walang lisensya from PAGCOR. Ito yung sa Porac, pero itong sa Bamban, dalawa ito may lisensya. Yung Hongsheng, lisensya siya. Yung Zunyuan, may lisensya siya. Yung na-raid sa Las Piñas at Pasay, meron ring lisensya yon. Yung na-raid doon sa Clark, may lisensya yon. Kaya sinasabi nila, hinihiwalay yung may lisensya at wala. Pero makikita natin, kahit may lisensya, nagagamit yung lisensya para front. At sa likod nitong mga may lisensya, mga illegal na ginagawa. At ang masama kasi kabayan, yung lisensya nagagamit sa pagpapasok ng mga foreign nationals, mga trabaho na ibang lahi. Dahil hindi naman linilimitahan kung ilan ang pwede mong ipasok. Kahit ipasok mo 10,000, papayagan ka eh. Alam naman natin doon sa pagdinig namin sa hearing na ang Bureau of Immigration, ang DFA sa China, wala silang paraan para i-check kung ano ba ang background nitong mga pumapasok dito. Opo. Pero bakit itong napakaraming mga dayon ang pinapasok ng DFA at saka ng Bureau of Immigration? Dahil meron silang lisensya. Yun ang problema. Basta may lisensya ka sa PAGCOR, punta ka ngayon sa DOLE, bigyan ka ng AEP, yung Alien Employment Permit. Yung AEP naman, dadalhin mo naman ngayon sa Bureau of Immigration, bibigyan ka na ng working permit. Tatatakan na yan ng working permit. Pasok na lahat dito. Kaya nga itong sa Porac, makikita natin, merong mga military uniform. Sa aking opinion, mga authentic military uniform to eh. Kaya marami sa yung mga scalawag sa China, tingin ko mga scalawag to eh. Pumunta dito, nagtayo ng POGO dahil mga scalawag sila, naging sindikato at ngayon makita natin sa Porac na karuman-duman yung mga ginagawa nila doon. Opo. Pero ang sabi rin noon ng PAGCOR,
hindi naman kailangang ihinto ang pagpasok ng mga pogo o pag-operate ng pogo. Ang kinakailangan lang, properly regulated ang mga pogo. Kabayan, 3 taon ko na naririnig yung properly regulated. Tutal, kayo rin, naririnig nyo na rin yan. Ang kahit na sinasabing properly regulated, meron pa rin tayong natutuklasan ng katulad ng PORA. Ang problema kasi ang PAGCOR, merong conflict of interest. Sa kabilang banda, nagre-regulate sila. Sa kabilang banda, kumikita sila. Obviously, binibigyan nila ng mas malaking timbang yung kita dahil papasok yan sa kaban nila. At yung regulation, hindi natututukan at hindi ginagawa. Kaya nga tawag ko failure of regulation. At marami akong ebidensya pwedeng ituro na nagkaroon ng failure of regulation. Opo. At ang balita po, karamihan din sa mga nag-ooperate na pogo ngayon ay dating may lisensya, pero nung mapasok ang lisensya, hindi na nag-renew, pero tuloy-tuloy ang operasyon. Tama ho ba? Tama kayo dyan. Kaya nga, ang nagiging problema dyan, kawalan ng regulation. Bigyan ko kayong halimbawa. Oo nga, tinanggalan mo ng lisensya, binawi mo yung lisensya, pero yung kanilang permit, employment permit, tuloy-tuloy pa rin. So malaya silang nakakagalaw dito, malaya silang nakakapasok, nakakalabas, dahil yung employment permit, hindi naman nakakansela. Kung kinansela naman yung employment permit, hindi naman nila namomonitor kung itong mga taong to pinapaalis. Wala nang nanguhuli. Kaya sa mga natuklasan dito sa PORAC, meron ng paso na permit, mga employment permit, pero nandito pa rin sa Pilipinas. Dahil hindi natin dinideport. No? So, ang punto ko, walang regulation. No? Ang dapat na nangyari nung kinancel yung lisensya, kinancel yung working permit, i-deport na kaagad dito. Dapat, wala na rin. Dapat, ganun. Pero wala akong gumagawa na ganun. Kaya, nandito lang sila. Ginagawa nila yung mga illegal na aktibidad nila. So obviously, hindi rin nila na-monitor ang operasyon nito mga pogo na ito, whether binigyan nila ng lisensya o whether wala na yung lisensya. Tama. Dalawang hindi nila ma-monitor. Una yung operasyon. Yes. At pangalawa yung mga nagtatrabaho doon. Okay. So, hindi nila ma-monitor itong dalawa. At itong dalawa ang nagbibigay daan sa mga criminal activities na makikita natin. Yung sa PORAC talagang matatawag ko nga dito, torture hub eh. No, dahil ngayon lang ako nakakita na bawat kwarto may dugo, may torture, may pang namatay. Nakakatakot. Ganyang klaseng kriminal ang nandito na sa ating bansa. Ang sabi naman ng PAGCOR, sila para lamang sa pogo. Wala silang kapangyarihan doon sa mga illegal iba pang illegal na ginagawa ng mga nandun sa ibang gusali. Dapat maintindihan nila yung legal kasi ang nagbubukas ng daan eh. Okay. Yun ang nagiging daanan nitong mga illegal eh. At hindi rin nila ma-monitor. For example, nakita rin namin to, nagbigay ka ng lisensya. Pero yung may hawak na lisensya, sinasubcontract niya naman sa mga iba't ibang mga illegal. Dahil yung master license, tabagin na natin master license, nakakakuha rin ng kita dito. So hindi rin nila ma-monitor yun. Hindi rin nila ma-monitor kung sino-sino na ang subcontractor nitong master licensee. Nitong June ay may pahayag kayo na sinusubaybayan ninyo, tinatrack na ninyo itong mga contractors na bumuo ng 38 building sa puguan dyan sa Bambantarlac na iniugnay naman sa mga krimen katulad ng cyber fraud, human trafficking at possible na money laundering. Tama, kabayan, kaso lang aminin ko mahirap. No? Itong mga money laundering, napakagaling. Nadismaya nga kami sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, dahil itong pagpasok ng pera sa pagpapatayo sa banban, ang halaga nito 6.1 billion pesos. Pero hindi makita kung paano pumasok dito, hindi ma-track down sino nakatanggap ng pera, anong bangko ang pinagdaanan, sino ang nagbayad sa contractor. Parang kabuti itong banban na bigla nilang tumubo pero hindi malaman kung saan nanggaling yung pera. So ito ay isang clear indication na merong money laundering na nangyayari na sa ating bansa. At nakakatakot sa money laundering, kung yung pera hindi mo malaman saan nanggagaling, pwede ito pumunta sa drugs. Pwede ito pumunta sa pagbibili ng mga impluensya. Pwede ito pumunta sa kidnapping. At hindi natin malaman kung saan na pumupunta yung pera. Pero sa building, sa tatrack ng naturang mga kriminal, ng naturang mga builders, itong report na isang Gilbert Flores
na empleyado ng Tarlac Civil Registry na sinasabing tumulong para ma-delay doon sa delayed birth registration as a Filipino citizen ay napatay kamakailan. Tama ho ba? Merong conflicting report. Sabi ng pamilya, nagpakamatay. Pero sabi ng police ay may foul play. Okay. Ito kasing si Gilbert Flores, ang balita dyan, ay konektado siya doon sa sindikato o doon sa mga taong nameke ng birth certificate ni Mayor Alice Go. Ito ay base sa mga impormasyon na nakuha natin. At kaya ang pinakamaganda dito, hinihingi ho namin ng official police report kung ano ang kanilang findings sa autopsy. Sa nagpapatuloy na paghalughog ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Lucky South 99 o ang Pogo Hub Scam Farm sa Porac, Pampanga, unang nahalughog ngayong araw ang tower room o yung mismong lugar na kinalalagyan ng mga equipment maging ng cell tower na nasa rooftop nito. Sabi ng posibleng ito ang gamit nilang way of communication o kaya naman cell site sa loob mismo ng compound. Habang naghahalughog ang CIDG, natagpuan sa isang kwartong isang certificate of recognition. Nakasaad dito ang recognition sa isang kumpanyang Whirlwind, Certification of Generous Donation and Support sa Regional Advisory Group at Regional Highway Patrol Unit Ride for a Cause ng Highway Patrol Group. Ang Whirlwind ay isang real estate company na nag-lease ng lupa sa tenant nila na Lucky South 99. Isa pang nakita rito ay ang isang affidavit of support sa isang personalidad o appointee bilang suporta sa travel nito abroad. At ang nakapirma sa affidavit of support ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yung mga names ng mga nagpapatakbo nito, yung mga bosses, yung mga managers, supervisors, and of course, yung mga providers, doon natin na malalaman yan doon sa mga records. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yan. Nakausap namin sa telepono si Roque. Namin naman niyang kilala niya ang nasabing personalidad na nasa papel, pati ang nasa appointment paper. At inamin niyang dati niya itong tauhan. Hilingi nga po yan ng affidavit of support, pero alam ko po ngayon siya ay isang estudyante dyan sa area ng Clark. Pero wala naman po kinalaman dyan sa operation ng Pogo. I hope that's clear, no? At wag sana bigyan ng ibig sabihin yan dahil wala po talaga akong kinalaman naman sa pagpapatakbo ng Pogo. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Baka nakitira po siguro dyan, yun lang ang aking tingin, no? Pero alam ko full-time na estudyante ngayon yan. Ang kumpanyang Whirlwind Corporation na lumilitaw at naikokonekta sa nasabing Pogo Hub. Sinabi naman ni Roque na siya ang abogado ng nasabing kumpanya. Pero sa iba naman itong issue at wala raw itong kaugnayan sa Pogo. Pinayuhan niya rin ang kanyang kliyente na huwag pumayag sa mga ganitong uri ng operasyon na mag-lease o magrenta sa kanilang pasilidad.